Sa mundong puno ng mga pangarap, isa sa pinakamahalagang sandata upang makamit ang mga ito ay ang edukasyon. Sa bawat pintig ng puso ng edukasyon, may mga kwento ng pag-asa, determinasyon, at tagumpay na naghihintay na masaksihan. Sa aming paglalakbay patungo sa isang liblib na lugar, kami ay hindi lamang naglalakbay sa geograpikal na lokasyon, kundi pati na rin sa mundong puno ng kahulugan at kabuluhan. Guys, dahan-dahan. Hoy guys, dahan na. Elementary po. Ayun na. Dito lang daan ba? Diretso lang ba? Oh, tara, halika kayo. Oh, di ba? Thank you, be. Miss ko lang ate mo. Sa likod ng maganda at malawak na mundo ng edukasyon, may mga batang nilalakaran ang masalimuot na landas. Hindi naging madali ang aming binaybay patungo sa paaralan ng Abungan. Ngunit para sa mga mag-aaral na ito, ang kanilang bawat paglakad at pagtawid, ang kanilang pangarap ay patuloy na nagbibigay liwanag sa kanilang landas. Sa malayong lugar katulad lamang ng Abungan, matatagpuan ang mga paaralang tinatawag na multi-grade schools. Ang multi-grade school na ito sa Abungan ay hindi lamang paaralan. Ito rin ay isang simbolo ng determinasyon, pagkakaisa at pag-asa para sa mga kabataan sa mga liblib na lugar. Sa pagtungtong namin sa kanilang pintuan, pinuksan namin ang aming mga puso at isipan sa mga kwento ng mga batang handang harapin ang hamon ng edukasyon sa kabila ng kahirapan at limitasyon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga guro. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na kami sa inyong lahat sa pagbibigay po sa amin ng opportunity na makadaupang palad kayong lahat. Kami pong nagtataka po kayo kung sino kami. Hayaan niyo po ipakilala namin ang aming mga sarili. Kami po ay third year college students from NUST Gabaldon Campus from Teacher Education Program. At nandito po kami ngayon sa inyong harapan dahil kami ay magkakaroon na makikihalubilo sa inyo upang makasama nyo sa buong maghapon na ito. So, ako po si Ma'am Criza. Ako po si Ma'am Blanca. O mga bata, ako si Ma'am Ira. At ako naman si Ma'am Patricia. At ako naman si Teacher Yuni. Ako naman si Ma'am Christine. At ako naman po si Ma'am Grace. Ako naman si Ma'am Lord. At ako naman po si Ma'am Roda. At ako naman si Sir Patrick. Hi kids! Hi, I am Ma'am Carissa, but you can call me Ma'am C. Ano po yung pangalan ko? Ano po yung tatawag niyo sa akin? Hello everyone, good morning. My name is Sir Fred. Hello, ako si Sir Marlo. Hello, magandang umaga. Ako nga pala si Sir Rico. At yung nakikita natin na nagka-cameraman sa likod ay si Sir Jomel, isa rin namin kasama. Kinagagalak po namin makilala kayong lahat at sana po ay mag-enjoy tayo sa maghapon nating pagsasama. Maraming salamat. Sa bawat multi-grade school,
Mayroong mga guro na nagbibigay buhay sa bawat araw ng pag-aaral. At ating ngang nakapanayam ang isa sa mga multi-grade teacher dito sa paaralang elementarya ng Abungan na si Ma'am Grace Balala. Binigyan niya tayo ng impormasyon sa kalagayan ng kanilang paaralan. Ma'am, nagtuturo po kayo. Ano po yung gamit niyo sa pagtuturo? Traditional instructional materials o gumagamit na po kayo? Papel, PowerPoint kung wala kasi kami Pero may projector po. wala nga kami projector kaya Paano po yung PowerPoint? May TV adi po. yung TV ko ginagamit na Personal things po. Dapat. o kaya naman yung PowerPoint sa laptop. Ganun. Iharap niyo lang po yung laptop na gano'n. Naharap lang sa mga bata. Tapos ilalagay ko sa mas elevated na lugar. Ganun. Tapos ituturo ko na sa kanila. Pag magpapabasa, ganun. Pagka ano ito? Ganun. Pero wala pong personal use, wala pong school property na like projector, gano'n. Meron dati. Kaya lang nasira yung andun sa intermediate dati ni Sir Alvin. Kaya nga meron lalagyan ng computer. Apo. Ay, kaya po lahat kayo more on traditional. Oo, gano'n. Nagtatarpapel, ganyan. Tapos ang tawag doon, nag-print ng, buti nga ngayon, meron ng laminator. Isa-isa naming binigyan ng tinig ang mga guro para malaman natin ang kanilang mga kwento. Good morning, ma'am. So first, let us introduce ourselves. We are a third-year student from USD Bible Campus from Teacher Education Program. And now we are here in front of you to have an interview with you as a multi-grade teacher here in Abungan Elementary School. So, ma'am, I am Rizal Tanaka. Nung unang pasok ko dito, sabi ko, paano ba gagawin ko? Siyempre yung nakakapapa ko. Ano ba yung sitwasyon? Kasi malaki kasi ang difference talaga niya. Nasa multi-grade ka at nasa monograde. Unang-una kasi dito sa multi-grade, dalawa agad yung lesson na i-prepare mo. Dalawa yung lesson na pag-aaral. Ganon din sa report. Tapos ang isa pang naging problema, hindi ko magama yung ginagawa, yung mga trabaho sa report. Tapos apat lang kami teacher dito. Marami kami hawak na coordinatorship. Tapos yung kaya kumbaga, pati yung sa lesson plan, malaki ang difference sa lesson plan ng monograde. Sa monograde kasi pwede ka lang search, pwede ka lang bumili online, pero sa multi-grade wala kang hahanap na mabibili. Based for your memorable experience as a multi-grade teachers po, can you share with us some of your success stories that might motivate or guide the new aspiring multi-grade teachers po? Ito lang masasabi ko is yan. Kapag ka pumasok tayo sa multi-grade teaching, sa multi-grade school, ang kailangan natin gawin ay set yung mind natin na nasa multi-grade ako. Kailangan 4 yung katawan ko. Ayan, ang isip ay 5. Kung 4 ang katawan mo, kailangan mas maraming isip mo. Kailangan 5 ang isip mo. Kasi yung isang isip mo, yun yung the whole. Yung 4 na isip mo, yun yung kasama ng 4 na katawan mo. Ganon. Na ang magre-remind dun sa 4 na katawan mo at 4 na isipan mo yung isa na parang yun yung brain food. Yun, nandun lahat. Kailangan nandun lahat. At hindi mo po pwedeng alisin yun. So, isipin mo na kaagad, 5 yung utak ko, 4 yung katawan ko, 4 din ang isip ko. So, ganon. Paano gagawin yun? Simple lang. Kailangan, dala-dala mo yung lesson plan mo, dala-dala mo yung katawan na ready, at yung enthusiasm na natulog ng mga Based from all of your experiences as a multi-grade teacher,
can you share us po some of your success stories as a multi-grade teacher that might motivate and guide the other aspiring multi-grade teacher po? Wala, makinig kayo sa boss mo. Kasi 2 weeks ko, then nagkaroon ng best multi-grade teacher. First year ko yun, 2017, mga 2 weeks din nagkaroon ng multi-grade teacher. Para magkaroon ng, para maganda ka lang ganito ganyan. Interview sa mga principal, addition reports, tapos advice. Yun, ako naman ng Diyos. Nag-first time sa buong district. Kaso lang, hindi na ako sumali na, hindi na sinabi ko kay ma'am na, ma'am, hindi na ako sali ng division. At meron akong ginagawang masteral. Magkakanlak na kasi ako ng defense ng kaya, hindi pwede ko. Matras na ako. When this school was established, how was the preparations and trainings of the multi-grade teachers that will become multi-grade teachers in this school? Actually, siyempre pag nag-hire ng mga teacher, hindi naman agad alam ng teacher na sa multi-grade siya. So, ang training nangyayari kapag nandito na sila. May training. Kasi sa curriculum natin sa college, hindi ito kasali ang multi-grade teaching. So, pag napasok na sila dito, dahil kakaiba ang strategies, ang teaching procedure, binibigyan sila ng training ng ating ahensya. Ang division office, nagbibigay ng mga training for multi-grade teachers. At yun, kumisan, kumbaga hindi siya madalas. Gaya dito, meron akong teacher dito na hindi pa nakakapag-train ng multi-grade, grade 3 and 4, kasi na-hire siya January. Hanggang ngayon, wala pa siyang training. Kasi depende rin sa labas ng pondo yan. Depende sa program na ipapalabas. Kaya ang nangyayari, kapag hindi sila naka-attend ng formal training, minimentor na lang sila. Yung mga teacher na gaya dito, ang senior dito ay si Sir Aldo, siya ang magme-mentor. Ako. Good morning, class! Good morning, ma'am! Good morning, classmates! It's nice to see you again! Good morning, class! Good morning, ma'am! Good morning, classmates! It's nice to see you again! Okay, remain standing and let us bow our heads in the presence of our Almighty God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, whom God's love, who makes me here, ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa kabila ng limitasyon at kakulangan, ang mga batang ito ay patuloy na nagsusumikap upang matuto, mangarap at magtagumpay. Kanilang ipinapakita na ang edukasyon ay hindi hadlang sa kanilang pangarap, kundi daan sa mas magandang kinabukasan. Sa bawat kwento ng determinasyon at pagsisikap, tayo ay naging bahagi ng pagpapalakas ng edukasyon at pag-asa para sa mga batang handang harapin ang kinabukasang puno ng posibilidad at oportunidad. Ang aming pagbisita sa Abungan ay nagbigay sa amin ng bagong pananaw at inspirasyon. Tila ba ay binigyan kami ng dahilan upang magpatuloy. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagbisita,
kundi isang pagkakataon na maunawaan ang kahalagahan ng edukasyon sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng mga estudyante. Ano may iwan? Ugas. Ano may Gayun din, sa loob ng bawat multi-grade school, taglay ang mga kwento at pangarap ng mga batang handang mag-aral sa kabila ng mga hamon. Siciliano, and I am Sergeant Patrick Elioberas at kami ay B3 students mula sa NUST Gabaldon Campus at narito kami upang humingi ng kasagutan para sa mga inihanda naming katanungan para sa inyo. So, ang unang tanong po namin ay, ano ang iyong pakiramdam na ikaw ay kabilang sa multi-grade class kasama ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang grade levels o baitang? Ito ba ay isang hamon o masaya para sa inyo? Masaya. Masaya? Bakit po naging masaya? Dahil marami akong tapos at higit sa lahat ng mga kaibigan at ang galing nandiyan sa tabi ko at nagpapasalamat ako sa mga guro na hindi nagkasawang magturo kahit matigas ang gulo namin ng mga. Kayo po. Kasi ako kasi dahil ng mga kaibigan. Ang malalang kaibigan. Sa bawat araw ng pag-aaral, nakita namin ang determinasyon at kasiyahan ng mga mag-aaral sa kanilang mga gawain. Ang mga mag-aaral sa multi-grade school ay patuloy na nagbibigay buhay sa kanilang pangarap at nagpapakita ng tapang sa harap ng mga hamon ng edukasyon. Natapos ang araw ng madaming aral, saya at inspirasyon na aming babaunin sa aming paglalakbay patungo sa inaasam na tagumpay. Hindi lamang kami naging saksi sa kanilang mga kwento ng hamon ng kanilang kinakaharap. Tanging hangad namin ng aming naging presensya at suporta ay naging sandata upang sila ay patuloy na lumaban at magtagumpay sa kanilang mga pangarap.